Ako si Maria at ito ang aking kwento. Samantala, habang paalis na rin sila Daniel ay biglang nagreklamo si Brenda. Hindi mo na dapat binigyan ng pera ang Sandro na yon. Halata namang hindi niya ako kukunin bilang estudyante. Hindi pa nasisiguro kaya wag kang mag-conclude agad. Pampalubag loob ni Daniel habang tinitignan ang oras sa suot na relo. Sa narinig ay nabuhayan naman si Brenda. Talaga? Aniyang tinanguan nito. Ilang sandali pa may humintong kotse na kaagad sinakyan ni Daniel. Nagtaka si Brenda at balak pang ang sumunod. Ngunit pinigilan ni Eunice. May pupuntahan pa si Sir Daniel. Nadismaya si Brenda na hindi na matutuloy ang planong maiuwi ni Daniel sa sariling bahay. Nakasimangot niyang pinagmasdan itong nagmaneho paalis sa lugar na hindi siya kasama. Taranat nang makauwi, ani Eunice at tinulak ang wheelchair para magtungo sa sasakyan. Ngunit may panibago na namang kotse ang huminto at pagbaba ng salamin ay nagulat si Brenda nang makitang si Lourdes ang sakay. Agad na nakaramdam ng kaba si Brenda sa paraan ng pagtitig ng ina ni Daniel. Ano kayang kailangan nito sa kanya? Nang makalayo ang sasakyan sa lugar, ay sumandal si Daniel sa kinuupuan at pumikit para ipahinga sandali ang mata. Maya-maya pa'y biglang sumagi sa isip ang kinuwento ni Sandro tungkol sa estudyante nito. Sa hindi malamang dahilan, ay naisip niyang si Cara sa kwento. At hindi na siya natutuwa dahil napapadalas ng pag-ukupa nito sa utak niya. Ilang sandali pa ay naisipang tawagan ang tauhan. Anong nangyari sa inutos ko? Nakontak ko na po si Lawyer Mendez, sir. Sa makalawa po siya babalik ng bansa agad na ididiscuss ang kaso ni Mr. Panganiban. Sagot ng tauhan. What's her condition para kunin ang case? Ani Daniel. 10 million po, sir. Malaking halaga kaya napaisip si Daniel pero para sa asawa ay tutuloy siya sa kondisyon ni Mendez. Pagkatapos ng tawag ay sandali siyang umidlip pero hindi niya magawa. Tuluyang nawalang antok hanggang sa naisipang tignan ang picture ni Cara na matagal niyang itinago sa gallery. Kuha niya ito noong minsang maabutan si Cara na natutulog sa table. Kahit sang anggulo ay maganda talaga ito. Hindi nakakasawa ang itsura. Ang makinis at maputi nitong balat ang sadyang kaakit-akit na kahit walang nararamdaman ay hindi niya makontrol ang sariling magnasa. Kapag nga may business trip siya sa ibang lugar o bansa at matagal ang balik ay tinitingnan lang niya ang picture ng asawa. Oo, aminado na masyadong maduming utak niya. Pero hindi niya mapigilan. Ganun ang epekto nito sa kanya. Sa gabing iyon ay nanonood ng balita sa telebisyon si Cara. Ang balita ay tungkol kay Margo Mendez na babalik na sa bansa mula sa nakakaantig nitong volunteer work sa ibang bansa. Ini-interview ito ng isang reporter. Tinatanong kung anong masasabi nito bilang isa na kilalang lawyer. Hindi mahalaga sa akin ang fame at wealth. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang isang lawyer. Tugon naman ni Margo. Habang si Karang pinapanood ang interview, hindi malaman kung anong dapat i-react. Sa pagkakaalam niya, hindi pa talaga to babalik ng bansa, ngunit ito talagang nakauwi na. Wala siyang ibang pinagdududahan sa biglaan itong pagbabalik ko hindi si Daniel. Maya-maya pa ay tumatawag na si Melba. Napanood mo ba yung interview tungkol kay Margo Mendez? Bumalik na siya ng bansa, may pag-asa na sa kaso nito for bakas ng tuwa sa boses ni Melba, kaya pasimpleng napangiti si Cara. Opo ma, kakapanood ko lang po ngayon lang, sagot niya pa. Kahit na anong mangyari ay kailangan nating makausap at makumbinsi si Lawyer Mendez. Kapag nailabas niyang kapatid mo, gumaling si Alfredo hindi na mababalik sa dating kagisnang buhay. Maghahanap din ako ng trabaho para hindi mo na masyadong inaakong responsibilidad na buhayin kami, ani Melba. Kaya ko naman ma. Pero alam kong nahihirapan ka na rin, Cara. Saad ni Melba at napahikbi pa. Huwag na po kayo umiyak ma, ako na pong bahala na kumausap kay Lawyer Mendez. Pinapangako kong may ilalabas si kuya, ani Cara. Kahit umiiyak sa kabilang linya, ay mahihimigang bumalik ang tuwa sa boses ni Melba. Pagkatapos ay nag-usap pa sila ng ilang sandali, bago ibaba ang tawag. Paglapag ng phone ay sinandal ni Cara ang ulo sa tuhod sabay yakap. Sa ganong posisyon siya panatag habang inaalala ang kapatid. Ang masasaya nilang kabataan nung mga panahong namatay ang kanilang totoong ina ay madalas siyang malungkot dahil namimiss niya ito.
Nariyan naman si Topher na lagi niyang tinatabihan sa kama hanggang sa siya ay makatulog o hindi kaya ay binabasahan ng fairy tale story at kinakantahan. Sa school naman ni lagi siyang sinusundo para sabay silang umuwi. Kapag tinatamad maglakad ay pinapasakay pa siya nito sa likod. Piggyback ride. Para kay Kara, si Topher ang pinaka-the best na kapatid sa buong mundo kaya lahat ay gagawin niya. Makalabas lang ito. Palalim ng palalim ang gabi at tuluyang nakatulog si Kara. Nayakap-yakap ang tuhod habang nasa sahig ang kumot. Walang kaalam-alam na sa labas ng kwarto ay nakasilip si Daniel. Ilang minuto na itong naroon sa labas hanggang sa lapitan ng nurse at napasilip na rin sa loob ng kwarto. Gusto niyo po bang kunin ko yung kumot, sir? Tumango naman si Daniel. Kapag nagising at nagtanong ng tungkol sa akin, sabihin mo wala. Hindi ako dumating, utos niya pa. Yun naman ang ginawa ng nurse at buti na lang at hindi naman nalimpungatan si Kara. Ilang sandali pa'y nagpasya si Daniel na bumalik sa kotse ngunit hindi maalis sa isip si Kara kaya nanigarilyo siya. Napapaisip siya kung bakit sobrang effort at matyaga niya sa asawa gayong wala naman siyang makukuhang kapalit sa ginagawang pagtulong. Sobra-sobra ng naibibigay niya ngunit nagagawa pa nitong lumaban at makipaghiwalay. Sa dinami-dami ng babae sa buong mundo, ito ay siyang hindi kayang tiisin si Kara. Lintik na pride to, inis niyang bulong. Kahit kasi anong kumbinsi niya sa sariling hayaan ng asawa sa gusto nito, hindi niya kayang pagbigyan. Hindi niya kayang makita si Kara sa piling ng ibang lalaki. Nang maubos ang sigarilyo, inutusan niyang driver na magmaneho pa uwi. Kinabukasan ay muling nagtungo sa ospital si Daniel na aksidenteng ma-strain ang muscle sa itaas ng bahagi ng hita. Kasama niya ng mga sandaling iyon si Eunice na inaalalayan siya sa paglalakad. Matapos masuri ng doktor ay sinabihan siya na kailangang i-bandage ang hita para hindi lumalang pamamaga. Pero ayaw niyang magpabenda sa nurse dahil kailangan niyang alisin ang suot na pantalon. Nagalok naman si Eunice pero mas lalong ayaw niya. Sa huli nagtungo sila sa kwarto ni Kara at itong pinakiusapan na maglagay ng gamot at bandage. Bakit ako? Anito. Bakit hindi? Asawa kita kaya walang masama. Ani Daniel saka pinaalis ng nurse at si Eunice sa kwarto. Matapos ay sa kanya binabang suot na pants. Natigilan naman si Kara at hindi malaman kung titingin ba o iiwas. Ano pang hinihintay mo? Kung makaiwas ka para ngayon mo lang ito nakita. 4 na taon na tayong mag-asawa. Bago pa makapagreklamo si Kara, ay mabilis na siyang hinila sa braso dahilan kaya napaupo sa kandungan nito. At mapatili sa pag-aakalang naupuan ng hitang kailangang gamutin. Mabuti na lang at yung kabila pa lang. Bitawan mo nga ako, ani at nagpumiglas ngunit tumarap kay Daniel sa bewang para lalong mapalapit ang katawan nila at isa-isang dahilan kay hindi na gumalaw si Kara. Mas lalo pa siyang natuwa nang nasisilip na niya ang loob ng maluwag na hospital dress nito. Biglang natuyot ang lalamunan niya habang nakatingin sa malulusog na dibdib ng asawa. Huwag kang malikot, lagyan mo lang ng gamot ang hita ko, ani Daniel sa namamaos na boses. Hindi na pumalag si Kara at kinuhang medicine cream para pahiran ng hita nito. Dahan-dahan at maingat na kulang na lang ay huwag idampi ang daliri sa balat. Nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Daniel. Natigilan sa ginagawa si Kara pero hindi sumagot. Para kay Daniel ay oo ang sagot nito kaya napangiti siya hanggang sa tuluyang hindi nakapagpigil at hinaplos ang bewang nito patungo sa malulusog na dibdib. Sa pagdapo ng kamay sa maselang parte ng katawan ni Kara ay bigla na lang nanginig ang kamay nito. Nawalan pa ng balanse at tuluyang napasandal sa kanya. Walang sinayang na pagkakataon si Daniel at tinigato sa sofa. Sinunggaban ng halik sa ilalim ng panga bago pa ito magprotesta. Sa parteng iyon, madaling bumigay si Kara sa pakiwari na Daniel ay nagbalik sa kanya ang dating asawa na masunurin at walang kakayahang lumaban. Hinayaan siya ni Kara sa gusto niyang gawin at natutuwa naman siya. Habang iniisip na baka dahil sa pagtulong tungkol sa kasa ni Topher kaya ito nagpaubaya. Does it mean na babalik ka na sa akin? Ani ang gustong makasiguro. Ngunit hindi sumagot si Kara kaya hinawakan na niya ito sa babat pinaharap. Tumingin naman ito ngunit halatang nasa ibang lugar ang isip. Kaya hinawakan niya isang dibdib nito para makuha ang atensyon. Rumihistrong kakaibang ekspresyon sa mukha ni Kara. Hanggang sa unti-unting natatauhan at nagpumiglas. Daniel, hindi, wag. Gustong bumangon ni Kara ngunit hindi siya nito hinayaan.
Sandali lang, Kara, bulong ni Daniel habang pinupwesto ang sarili sa pagitan ng asawa. Ano ba? Ayoko, ani Kara sa motoridad na boses. Huwag mo akong pilitin, sigaw niya. Ilang segundong napatitig si Daniel dahil nakakita niyang determinado talaga si Kara na manlaban kapag hindi siya tumigil. Kaya tuluyan siyang humintot pabagsak na naupo sa sofa. Hindi ko lang alam kung bakit palaging ibang sinasabi mo sa napupuna ako. Halata namang gusto mo rin itong nangyayari. Nasasabunutan mo na nga ako dahil sa sarap na sa. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Nang tumingin to ng masama, iiling-iling siyang tumayot sinuot ang pants. Siya na lamang ang magbebenda sa sariling hita. Nang maikabit ang sinturon ay humarap siya kay Kara, ngayon nakapag-desisyon ka nang bumalik. Gusto kong magkalinawan tayo. Ang intense ng tingin ni Daniel dahil gusto niyang tandaan itong sasabihin. Hindi ka na pwedeng tumugtog sa Albo Hotel at lalong-lalo na magpakita at usap kay Peter. Hindi na nabigla si Kara, alam niyang lalabas at lalabas din ang pagiging manipulative nito. Ngunit sa halip na kabahan ay pinantayan lang niyang tingin nito. Dahil hindi porket babalik na siya sa piling ni Daniel ay hayaan na niyang kontrolin ulit nito ang sariling buhay. Naranasan na niyang mamuhay ng hindi ito kasama at masasabing nagustuhan niyang experience na yon. Gusto niyang tumutol sa utos nito pero hindi niya nais na magtalo sila sa bagay na yon. Kung kinakailangan papaniwalain si Daniel upang makuha ang gusto ay gagawin niya. Daniel, hindi mo pwedeng gawin sa akin ng ganito. Kaya nga kita iniwan dahil hindi ko na matagalan ang ugali mong ito. Kung ayaw mo talaga akong tumugtog sa Albo Hotel ay walang problema sa akin. Pero hindi mo ako pwedeng diktahan na tumigil. Tumugtog at tutugtog pa rin ako at ipapaalala ko lang sa'yo na ayaw kong mabuntis. Ani Kara nang maalalang kahilingan ni Corazon na magkaanak na sila. Matama namang tumitig si Daniel na mamangha siya sa pinapakitang tapang ni Kara na mas mainam dahil natututo na itong makipagsabayan kesa laging kinakabahan at sunod-sunuran na lang sa kahit na anong iuutos niya. Boring din kasi ang ganon dahil kahit noon pa man gusto niya ng isang babaeng palaban at marunong makipagsabayan. Gaya na lamang ni Mandy, kapatid ni Melvin. Maraming nag-aakalang silang magkakatuluyan dahil nagkakasundo sila sa maraming bagay. Napaka-compatible nila sa isa't isa pero sa huli ay si Kara ang pinakasalan niya. Nang muling tignan ng asawa sa mga mata, saglit siyang napaisip kung talaga bang okay sa kanya ang pagbabagong nangyayari kay Kara. Tila naguguluhan siyang hindi niya malaman. Naninibago siya at may isa pa akong kondisyon. Sa halip na perang ibigay mo sa akin ay, bakit hindi kaya ang 2% shares ng Romualdez Company? Napakunot noo si Daniel at kalaunin ng taas ng kilay. Do you have any idea how much the shares worth? Hindi bababa sa 5 billion, aniya. Napakurap-kurap si Kara. Alam niya malaking halagang katumbas ng shares pero hindi niya inaasahan na ganun pala talaga kalaki. Kaya hindi niya maiwasang mangiti. Asawa mo naman ako, karapatan kong hingin yon sa'yo. Hindi ba? Total at ayaw mo namang makipag-divorce, bakit hindi ko nalang sulitin ng katiting niyong yaman? Hindi na masama kapalit ng bumababa mong self-esteem dahil takot kang mapunta ako sa iba. What a possessive coward. Napatimbagang si Daniel at saka lumapit sa sofa sabay harang sa dalawang kamay upang hindi ito magtangkang lumayo. Napalunok ng laway si Kara sa ginawa nito pero nampisahan na niya. Kaya hindi na siya pwedeng kabahan. Ilang saglit pa'y dumukot sa bulsa si Daniel. Inilabas ang jewelry box nang nilalaman na yung wedding ring niya. Like what you said, maliit na halaga lang katumbas ng 2% shares. Kaya sige, ibibigay ko yun sa'yo but in one condition. Hindi mo siya pwedeng ibenta o ibigay sa iba, ani Daniel. Walang tutol si Kara dahil ang dividends naman talagang pakay niya. Matapos binuksan ni Daniel ang hawak na jewelry box sa katumingin ng mga mata ni Kara. In addition to the shares, I will also allocate 20 million every month. Diretso na yun sa'yo, pati mga ala sa bahay ay sa'yo na rin. Hindi ko naman kailangan ng mga yun, ani Kara. Ibibigay ko pa rin kahit na ayaw mo. Hindi na siya umapila hanggang sa maranghin nila ni Daniel ang braso para gawaran ng halik sa labi. Maingat at marahan ng iba-iba sa madalas nitong estilo. Sa 4 na taong pagsasama nila bilang mag-asawa ay bihira lang si Daniel na maging ganito sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang magpaubaya. Ilang sandali pa'y tumigil si Daniel kung makikita mo lang sigurong itsura mo sa salamin. Paniguradong mahihiya ka, tukso pa niya. Ang expression kasing pinapakita ni Kari sadyang kaakit-akit na tila kahit anong hilingin nito ay paniguradong hindi siya magdadalawang isip na ibigay. Isinuot ni Daniel ang wedding ring sa daliri ng asawa na nagtangkapang bawi ng sariling kamay.
Kaya nagangat siya ng tingin sa mukha nito at maya-maya pa hinayaan siyang maisuot sa daliri nito ang singsing. Matapos ay napangiti si Daniel nang sabihin ang, "Welcome back, Kara." Bumigat naman ang pakaramdam ni Kara sa narinig. Ngayon nagbalik na tibinenta ang sariling kalayaan kay Daniel ay sisiguraduhin niyang mas magiging matatag. Kailangan niyang maging matapang kahit na anong mangyari. Hindi siya pwedeng maging mahina. Pagkatapos hindi rin nagtagal si Daniel at nagpaalam na babalik na lamang kinabukasan. Ngunit hindi naman to nagpakita at sa halip ay sa Margo Mendez ang bumisita sa ospital na may dalang dokumento. Nagpakilala na muna bago sabihin ang pakay. "Inutusan ako dito ni Mr. Romualdez para sa lawsuits ni Mr. Panganiban," ani Margo. "The other document ay para sa paglilipat ng shares." Tumango naman si Kara at inanyayahan tong maupo sa sofa. Habang inaayos nito ang mga dokumento ay napatitig siya. Hindi akalain na sa harap na ang taong makakatulong para mailabas ang kapatid sa kulungan. Napalingon si Margo nang mapansin ang titig nito. "This is our first meeting, Mrs. Romualdez, at hindi ko akalaing mas bata kayong tingnan kesa sa personal." Pasimpleng nangiti si Kara. Sa compliment nito, maya-maya pa nilapag sa harap niyang isang dokumento. "Unahin po muna natin ang paglilipat ng shares. Sa oras na mapirmahan nito ay mapupunta na sa pangalan niya ang 2% shares ng kumpanya." At naglapag ng ballpen saka nagpatuloy. "Marami na rin akong nahawakang kaso, mostly mga wife na hindi nabibigyan ng rights sa mga assets ng kanilang asawa. Nakakalungkot isipin pero ganun talaga dahil sa prenuptial agreement. But while discussing this matter kay Mr. Romualdez ay napansin ko magandang marriage life niyo. He's willing to give a small part of his shares." Sad pa ni Margo, napangiti si Kara. Kitang hindi man lang umabot sa mga mata. "Ganun ba? Then I should be grateful." Komento niya pa. Napangiti rin si Margo, hindi man lang napunang totoo sa likod ng ngiti nito. "Pakipirmahan na lang dito," aniya sabay turo sa parte ng papel na dapat pirmahan. Kinuha naman ni Karang ballpen dahilan kaya bahagyang umangat pataas ang suot na long sleeve hospital dress. At nalantad ng konti ang braso niya. Natigilan naman si Margo nang mapansin ang palupulsuhan nitong may bandage. Nang mga sandaling iyon ay isa lang ang naisip niya, nag-commit to ng suicide. "May iba pa ba akong pipirmahan?" ani Kara. Natauhan naman siya at kaagad binigay ang dokumento para sa kapatid nito. "Basahin mo muna ito para maintindihan ang kaso." "Ano, lalabas lang ako sandali," aniya sa mabilis na lumabas ng kwarto. Lumayo siya ng bahagya sa kamalalim na napabuntong hininga. Kung ganoon ang inaakala niyang happy marriage life ng dalawa'y walang katotohanan at pawang pagpapanggap lang, hindi na niya mabilang ang mga kasong nahawakan ng gaya ni Daniel at Kara. Pero isa lang ang napagtanto niya, sa mundong ginagalawan ng mga mayayamang tulad ng pamilya Romualdez, hindi uso ang salitang pag-ibig. Samantalang sa kwarto'y binasa lamang niyang mabuti ni Karang dokumento at masasabi niyang magaling nga itong lawyer dahil madali niyang naunawaan ang nakasaad sa dokumento. Nakikita niya magiging matagumpay at may tsansang makalabas ang kapatid. Ilang minuto pang lumipas nang bumalik si Margo, ngunit natili sa may hamba ng pinto nang mapansing nakafocus si Kara sa binabasa. Nakikitaan niya ito ng pag-aalala sa mga mata. "You don't have to worry. Gagawin ko lahat na makakaya ko para maipanalo ang kaso." Pangako niya, napatingin naman si Kara at hindi maiwasang maluha. Sa salita nito'y tuluyan siyang nabuhayan. Ngayon pa nga lang ay gusto na niyang sabihin sa kapatid at magulang ang magandang balita. Naglibot-libot na muna sa lugar si Kara matapos umalis ni Margo. Ganyan lang napagtantong hindi pa siya nakakalabas sa kwarto simula ng maospital. Sa paglalakad ay nadaanan niyang isang mini garden at doon sandaling namalagi. May 2 punong hindi niya na malaman kung anong klase na sobrang malago ang mga dahon na sinasayaw-sayaw pa ng hangin. Naupo siya sa bench na nasa malapit at pinagmasdan ng mga halaman at bulaklak sa paligid. Hanggang sa isang boses nang sa kanya ay tumawag. "Kara," paglingunin nakita niya si Melvin na papalapit. "Anong ginagawa mo dito?" Kinakabahang tanong ni Kara. Nag-aalala siyang baka masabi nito sa iba na nandito siya sa ospital. "Sinamahan ko lang si Mommy," ani Melvin sabay turo sa direksyon na pinuntahan ng ina matapos mapansin ng isang kakilala. "Ikaw, anong ginagawa mo dito? May sakit ka?" Tumango si Kara, walang balak pahabain ng usapan at baka makahalata ito. Kaya tumayo na siya para umalis, ngunit mabilis na humarang si Melvin sabay hawak sa braso niya. "Ano ba? Bitawan mo ko." Saka pumiglas pero hindi pa rin bumitaw si Melvin hanggang sa mapansin ng wedding ring sa kamay nito. "So, bumalik ka na pala kay Daniel?" May panguuyam nitong tanong, mukhang puro salita lang palang kagustuhan mong ma-divorce. At bahagyang napahigpit ang hawak sa braso nito dahil sa inis.
Hindi matanggap ng tsansang hinihintay naglahong parang bula. Tuluyan siyang nawalan ng pag-asa kaya sinamantala na lamang niyang pagkakataon at nilapit ang mukha para halikan si Kara. Ngunit bago pa lumapat ang labi inunahan na siya nito at nagdapo ng isang malutong na sampal. Nanuot ang sakit ng pagkakasampal ni Kara kaya napahigpit ang hawak niya sa braso nito ng matigilan. Hindi lang isa kundi napakaraming sugat. Mali, hiwa ang nakikita ni Melvin sa makinis na braso nitong nang iba'y papagaling na. Nawalang biglang inis niya nang makitang may bendang palapulsuhan ni Kara. Bago pa makapagtanong ay naitulak na siya nito ng malakas. Bakit mo ba ito ginagawa? At ano naman sa'yo kung balikan ko ang asawa ko? Oo, hanggang salita lang ako kung yun naman ang pinapamukha mo. Pero anong magagawa ko? Hindi ako katulad yung matutulog sa kamang puno ng salapi. Si Daniel, siya lang ang pag-asa ko kaya malibang kumapit ako sa kanya. Bakit gusto mo bang sa'yo ako lumapit? Kaya mo bang ibigay sa akin ang naiibibigay niya? Di ba hindi? Halo-halong emosyon na naramdaman ni Kara habang sinasabi ang mga salitang yon. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, ani Melvin. Siyempre naman hindi dahil iniisip niya lang ang mga sarili niyo. Kagaya ka lang ni Daniel naman hindi walang pakaramdam. Ginagawang mga bagay na sa tingin ninyo ay magpapasaya sa inyo kahit na may nasasaktang iba. Matapos niyang sabihin ay tuluyan ng umalis si Kara. Walang ka-idea-idea ng tagpong iyon sa mini garden ay nasaksihan ng ina ni Melvin na naawa para sa anak. At mismong si Daniel na natahimik lang nakikinig sa hindi kalayuan. Nang makitang malayo na si Kara ay sumunod siya dito na pabalik na sa sariling kwarto. Pagbukas ng pinto ay naabutan itong naghahanda na sa pag-alis. Bukas matapos ipaalam ng nurse na maaari na itong makauwi. Dahan-dahang lumapit si Daniel at saka ito niyakap mula sa likod. Wala ka kanina pagdating ko. Nagkausap ba kayo ni Lawyer Mendez? Tanong niya.